Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok na mundo. Itong Kaberada Lance Channel. At ako si Lance. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong balita at may pag-asa palang makalaya itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil si Vice President Sara Duterte ay, nakalimutan siguro niya ang protocol dahil nadulas ang kanyang dila na si PRRD daw ay makalaya na. Narito ang balita. Laging lubog mga kareaksyon. Ito na ang pinakahihintay natin mga kareaksyon. Ito na po ang pinakahihintay nating marinig kay VP Sara Duterte. Lalaya na ba ang Pangulong Duterte? Lalabas na ba ang Pangulong Duterte? Ito po mga kareaksyon, pakinggan na po natin. A shout out Sara Tusan from where you na siya naman to siya. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Asan ka? Bakit wala ka, Aldo? Nagipangita si Aldo. Asa si Aldo di ay? Nagtrabaho? Nagtrabaho pa si Aldo, uy. Di na lang sa nato siya pang samok-samokon. Dubai! Mga kababayan sa Dubai, mag-ingat kayo lagi dyan. Thank you sa mga prayers and ay nanawag. Weng Sir Puete daw. So na yung Weng Sir Puete. Weng Sir Puerte. Nakita na ko yung call. Isang klaseng pangalan mo ng ingana, uy. Ala, VP, ang baba, protocol. Aldo, ano naman ka dire? Weng Sorema Villaluz. Maayong hapon kanimo, ma'am. Naro? Nagampo mi nga makauli na si President Duterte. Niya na po ang nalibang. Hanggang pa kayo. Kitagana. Live Hi. Wapo ni siya naligo sa tinuod lang. Naligo ko. Excuse me. Naligo. Kada adlaw. Niyan ko nakaganina dahil gawa ka naligo. Alala, dagan yun. Dagan kit. Boyfriend. Shout out sa boyfriend ni Kitty. Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Sa man mo, anhi ka dili dong. Kung di ka mo anhi. Dagan. Wala ko kay istorya. Wala. Iya ka man, gikuha na ko iyang cellphone eh. Uli na nako. Niyato mi sa taas, kaya gipangita ka na mo. Ano na? Tara, kay muli na po to eh. Sa oras na. Alas 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Australia. Hello from Caloocan. Magbabay na ta sa ila. Bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na namin si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Empty na yan. Babay na, Kitty. Bye-bye. Babay na. Bye. Katiki, babay na, Katiki. Babay naman. So sa
Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room, doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me
reconsider my resignation. Na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya. Na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Ako, medyo mainit ang ulo natin ngayon. Dahil itong anti-Claire na ito, abay, talagang hindi ko alam saan nanggagaling ang mga hugot niya. Mantakin nyo, sabihin na pinakapalpak daw sa DepEd itong si BP Inday Sara. Sos Mariose. Una-una, hindi ko alam kung sino nagsasalita. Kasi siya ay tagapagsalita ng Pangulo. So hindi ko alam kung si Pangulo nagsasalita dyan, kung si Marcos Jr. No? Kung si Marcos Jr. nagsasalita dyan, talaga namang yung binanggit ni Inday Sara nung siya ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw, pinipilit siyang magbitiw. At ang sinasabi pa nga is, ano bang gusto mo? Saan mo ba gusto ma-appoint? Patunay na yung sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd ay tanging paningin lamang ni Ante Claire. Ngayon, ang tanong, ano bang kwalifikasyon ni Ante Claire para siya ang maghusga sa performance ni Inday Sara Duterte? Ang pagkakaalam ko, abogado nga siya, gaya ni Inday Sara Duterte, pero wala naman siyang specialized training sa bilang isang educator. No? Ibig sabihin ko po, siguro kung ang pula ay nanggaling sa isang dalubhasa na talagang bihasa pagdating sa larangan ng edukasyon, siguro matatanggap natin yung ganyang sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd. Pero wala naman siyang ganyang kwalifikasyon. If at all, yan po ay napakasama sabihin sa kapwa abogada. Dahil alam nyo kami, bagamat iba't ibang mga larangan ng aming pinapasok bilang mga abogado, hindi natatanggal yung pagka-abogado namin. No? Dapat naman may konting respeto sa kapwa abogado. At alam ko na bagamat tayo nasa larangan ng politika at talaga namang mahilig manira ng manira itong Marcos Jr. administration, dapat naman hinay-hinay kapag ang pinupulaan ay ang kapwa abogada. Pero dahil nagsimula si Ante Claire, simulan natin ang paghihimay-himay niya. Una-una, siya ba'y qualified para mag-assess ng performance ng isang kalihim sa DepEd? Gaya sinabi ko, wala siyang special na kwalifikasyon. Bokya. In other words, ad hominem. Walang basihan. Meron bang pag-aaral na formal na ginawa na pinakapalpak ang 2 taon na paninilbihan ni Inday Sara sa DepEd? Wala. Bokya. Ad hominem. Ibig sabihin, paninira na walang basihan. Pangatlo, yan nga ba ay pananaw ng kanyang presidente? Hindi. Dahil nagsalita na si Inday Sara, pinigilan siya mag-resign, inoffer pa ng ibang pwesto, bagamat nung araw na yon, alas 10:30 ng umaga, napansin niya, nakainom na ng whiskey ang presidente. Bokya. Walang basihan. Pang-apat, sabihin na natin ang galing yan kay Marcos Jr. May kwalifikasyon ba si Marcos Jr.? Wala. Hindi nga nagtapos ng kolehiyo. Paano naman niya huhusgahan ang performance na isang abogada sa Department of Education na wala naman siya napag-aralan sa kolehiyo? Siguro, hindi talaga magsasalita ng ganyan ng Marcos Jr. dahil alam niya, kinakailangan magkaroon muna siya ng degree, ng papel bago magsalita sa kwalifikasyon ng ibang tao, lalong-lalo na sa posisyon ng Department of Education kasi education talaga napaka-importante po niyan. At buti sana kung kahirapan ang dahilan kung bakit ang Marcos Jr. ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi naman po. Ang hindi kanyang pagkakatapos ay nalathala naman yan sa Rolling Stone dahil nung siya estudyante, nako, singhot ng polboron doon sa Oxford, di ba? Sabi nga dun sa Rolling Stone magazine ng article na yun, na hindi naman niya dinimanda for libel. Abay, kilo-kilo kung bumili ng cocaine itong Marcos Jr. nung siya estudyante sa Oxford. Magtataka pa ba kayo na siya ay drop out? Pero ang punto rito, sige, wag na natin siyang maliitin dahil siya ay drop out. Pero, naturalmente, dahil siya ay walang kahit anong kurso na natapos, wala naman siya karapatan maghusga sa kakayahan ni BP Sara bilang isang DepEd Secretary. Now, gaya na aking sinabi, siguro kung ang finding na yan ay pag-aaral na scientifico, matatanggap natin. Pero wala namang ganyang pag-aaral na scientifico. Siguro nga, isama na ni BP Sara sa kanyang budget itong taon na ito, ang formal na pag-aaral kung ano ang mga na-accomplish ng DepEd nung siya ay namumuno.
Pero hindi gagawin ni Sara yan kasi hindi ganyan si Inday Sara. Hindi niya kinakailangan magbuhat ng kanyang sariling bangko. So kung hindi si Auntie Claire, hindi si Marcos Jr. at hindi ang mga non-existent experts ang dapat maghusga, sino dapat maghusga? Well, unang-una po, ang posisyon ng kalihim ay isang public office. Ang public office po, ang nagpapasweldo, taong bayan. Ang sinumpaan nilang katungkulan bilang public servants ay maging tapat sa republika at itaguyod ang saligang batas. So naturalmente, ang maghuhusga kung palpak o hindi si Inday Sara sa DepEd ay taong bayan. At naghusga na ba ang taong bayan? Opo. Ano ang sinabi ng taong bayan? Taliwas sinabi ni Auntie Claire, si BP Sara ang naging pinakamagaling na departamento, pinakamagaling na kalihim nung siya'y naglingkod bilang DepEd. O sasabihin nyo, salita-salita lang. Hindi po. Nagkaroon po ng mga surveys na kinukumpira ang performance ng iba't ibang mga kalihim at iba't ibang departamento at doon sa panahon na siya ay nanungkulan bilang DepEd Secretary 2 taon, 2022 hanggang 2024, siya po ang unang-una, pinakamataas ang trust rating, pinakamataas ang approval rating bilang departamento at bilang kalihim. Isa-isahin natin itong mga pag-aaral nito. Ito, Okta Research, tugon ng masa, conducted September 30 to October 4, 2023. 80% of respondents were satisfied with DepEd's performance. 79% said they trusted the agency. Only 3% said that they distrusted. Sa follow-up Okta survey noong Q1 2024, 82% of Filipinos trusted DepEd. DepEd was rated the best performing government agency with 84% satisfaction. Yan ba ang palpak? Pinagkakatiwalaan at dineklara ng taong bayan na best performing government agency, 84% satisfaction. O tignan naman natin kung anong naging husga ng bayan kay BP Sara mismo bilang kalihim. Tangere, itong tangere po pag-aari ito ng mga malapit sa Marcos siguro naman po hindi nila pupurihin si Inday Sara. Bagamat itong survey nito ay ginanap nung wala pang biyak sa unit team, no? Pero ang sabi ng tangere, September 2023, 70% trust in her personally as Vice President and DepEd Secretary. Again, 70% trust when specifically asked about her role bilang kalihim ng DepEd. Sa May 2024, she was the top performing cabinet member. Ibig sabihin, noong Mayo 2024, siya ang pinakamagaling na miyembro ng gabinete, 58%. Okay? At bago siya umalis, noong Hunyo na 2024, siya pa rin ang pinakamagaling, pinakasatisfied ang taong bayan na bilang isang kalihim, ang kanyang grade, 58%. Paano niyo sasabihin ngayon na si Inday Sara ay palpak? Kung siya ay naging palpak, hindi ba kailan lamang nagkaroon na naman ng survey kung sino ang hahalan na presidente? 31% ang Inday Sara. Ang number 2 niya, si Leni Robredo, hiwala pa sa kalahati. Kung palpak yan, maaalala ng taong bayan yan. Hindi nila kakalimutan ang pinakapalpak na kalihim para ikonsidera na maging presidente kung ngayon ang eleksyon. At ang tanong, meron ba talagang survey na nagsasabi na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon kung gaganapin ang eleksyon sa panahon na kinuha ang survey? The most na meron po dyan, nag-statistical tayo sila ni Tulpo, ni Rapi Tulpo. Pero wala na po yun. Dahil pangatlo na ngayon ang Rapi Tulpo. Ang pumapangalawa ay si Leni Robredo. Ibig sabihin, kung naging palpak ang Inday Sara bilang kalihim ng DepEd, di hindi sana siya iboboto ng taong bayan ngayon para presidente kung ngayon ang gaganapin ang eleksyon. So Auntie Claire, saan nanggaling ang hugot mo na pinakapalpak si Inday Sara sa DepEd? Walang basehan. Sabi-sabi mo lang. At sino ka ba para husgahan ang Inday Sara Duterte?
Ikaw nga ni minsan, hindi ka pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi ka nakakuha ng kahit anong mandato, miski barangay captain. And yet, lalaitin mo ang pinakamaraming boto na nakuha sa kahit anong kandidato sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo po yan. Wala nang ibang kandidatong nakakuha ng 32 million gaya ng boto ni Inday Sara. Wala na po. Maraming nag-number 1 pero hindi po umabot ng 32 million. Kung naging palpak talaga si Inday Sara sa kahit anong ginampanyang katungkulan, siguro hindi po siya nakakuha ng ganyang kadaming boto. Sino ang linoko mo, Ante Claire? Pwede ba? Alam ko na ang tingin mo sa trabaho mo ay hindi lamang iparating ang mga ginagawa ng iyong presidente. Pero dahil wala kang ma-report sa taong bayan, kapag bagyo, what do we do now? Pag nalulugi ang GSIS, what do we do now? Si Mr. What do we do now? Dahil wala kang magawang iba, ang ginagawa mo, tinitira mo na rin ang magiging kalaban ng inyong administrasyon. At ano ba itong reklamo mo na walang ginagawa si Inday Sara kung hindi siraan ng presidente? Hello, Ante Claire, hindi para siraan ng iba ang presidente. Yung presidente mismo ang dahilan kung bakit walang tiwala sa kanya ang taong bayan, hindi dahil sa paninira. Ano bang pinapakita niyong accomplishment matapos sa 3 kalahating taon? Yung 5,500 flood control project na nagiging dahilan ngayon kung bakit nagiging lawa ang buong Pilipinas kapag tag-ulan. Yung kanyang paghahabol di umano sa mga walangyang contractors na lumamon ng flood control project, bakit? Ang pinakamalaking mga nilamon dyan, ang pinakamalaking mga kumpanya pag-aari ng napakalapit sa kanyang mga alyado sa gobyerno, sa Kongreso. At ang mga nanglamon ng mga gaban ng bayan dyan sa mga flood control, mga congressman na napakalalapit sa kanya. And yet, sasabihin niya, ipakukulong niya. Sige nga, ipakulong mo si Zaldico. Sige nga, ipakulong mo yung kapatid ni Zaldico. Sige nga, ipakulong mo si Speaker dahil lumalabas na sila ang pinakamalaking nakuhang mga allocation para sa flood control project.